Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Tagumpay na napigilan ng mga kadena ang katawan ni Yetching, ngunit sa isang iglap, isang screen ang lumitaw sa kanyang paningin. Nag-flash ang system. Dragon imprisonment formation detected. The sealed entity's power may be absorbed to strengthen the seal. Lumapag si Yetching sa lupa, habang ang mga kadena ay patuloy na pumupulapat sa kanyang katawan, bawat isa ay parang baga na kumakapit sa laman at dugo. Ngunit sa gitna ng puwersang pumipigil sa kanya, huminto si Yetching. Tumitig sa mga kadena, malamig ang tinig habang bumulong. Habang mas lumalaban ako, mas mahirap akong makakawala. Tumaas ang boses niya, puno ng galit at paninindigan. Hindi ako katulad ng mga sakam at hanggal na dragon. Pinilit niyang marinig ng demonyo ang bawat salita, bawat pulso ng kanyang kapangyarihan. Ako, si Yetching. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang buong lakas, isang sigaw ng purong determinasyon at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng brute force, winarak niya ang mga kadena, ganoon kadali, parang mga hibla ng tela na winasak ng isang malakas na hangin. Napatigil ang demonyo, nanigas ito, ang mga mata pa ng takot at gulat, hindi maipaliwanag kung paano nagawa iyon ng isang mortal. Ngumiti si Yetching, isang ngiting malademonyo, paon ng tapang at galit, at mariing idineklara. Ako ngayon, ang hari. Pagkatapos, sumugod si Yetching ng buong puwersa sa direksyon ng demonyo. Sa bilis ng kanyang pagsugod, ng lalaki ang mga mata ng kalaban, hindi alam kung paano iilag sa mabilis at malupit na atake. Pinakawalan ni Yetching ang isang marahas at walang habas na bugzo ng mga suntok, hampas, at atake, bawat isa'y tumatama sa mukha at katawan ng demonyo. Dahil dito, napabuga ng dugo ang halimaw sa bawat tama, isang simponya ng sakit at pinsala. Hindi nagtagal, naitapon ang demonyo sa lupa dahil sa lakas ng puwersa ng bawat suntok. Ngunit hindi pa rin tumigil si Yetching. Patuloy niyang inundayan ng sunod-sunod na hampas, parang bagyong walang humpay, walang awa, walang konsensya. Hanggang sa isang napakalaking pagsabog ang sumabog, winasak ang sahig sa paligid, nagkabitak ang lupa, at nilamon ng apoy ang kapaligiran. Ang pagyanig at apoy ay unti-unting sumisira sa paligid, nagdudulot ng kawalang hanggan sa paligid ng labanan. Hindi nag-aksaya ng sandali si Yetching. Hawak niya ang puso ng demonyo sa kanyang mga kamay, pinapanood ang halimaw na nakahiga sa lupa, unti-unting nilalamon ng apoy. Walang pagdadalawang isip, nilamon niya ang puso nito, at sa bawat galaw ng kanyang katawan, sumabog ang isang bago at rumaragasang enerhiya mula sa kanya. Sumisigaw si Yetching, paon ng galit at tagumpay, idinedeklara ang buong kapangyarihan ng demonyo ay kanya na ngayon. Samantala, sa labas ng labanan, inaalagaan ni Novelas ang walang malay na katawan ni Yetching na nakahiga sa sahig. Ngunit sa isang iglap, isang marahas at nakakakilabot na enerhiya ang kumawala mula sa katawan nito, isang presensya na nagbabanta na mas malaki pa kaysa sa kahit anong nakita sa labanang iyon. Bahagya siyang nenas habang napatingin sa mga enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, parang mga aninong sinusubukang guluhin siya. Napabulong siya sa sarili, malamig at panatag. Inaasahan ko na ito, nabigo ang ritual. Dahan-daang kumalat sa katawan ni Yetching ang itim na marka, tila umaalipusta sa kanyang balat, sinisindi ang kanyang aura ng panganib. Samantala, nagbulong si Novelas sa sarili, ang tinig puno ng pangamba at determinasyon. Kung magsisimula ng maging shadow demon ang basurang iyon, kailangan ko itong patayin kaagad. Kinuha niya ang mahabang spear, ang hawak ay matatag at handang maghatid ng huling tama. Sumugod si Novelas, bawat hakbang ay puno ng tensyon,
upang tapusin ang halimaw gamit ang kanyang sibat. Ngunit kahit nakahiga si Ye Qing sa lupa at unti-unting kumakalat ang itim na marka sa kanyang katawan, nasalo niya ang sibat, hinawakan ito ng walang kahirap-hirap. Sa halip na masugatan, dahan-dahan siyang tumayo, pinipisil ang sibat sa kanyang kamay na parang walang bigat, at tumayo ng buong karangalan. Nanlaki ang mga mata ni Novelas, umatras, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Buhay ka! Totoo bang nakabalik ka mula sa kamatayan? Sigaw niya, halos hindi makapaniwala. Malamig at tahimik ang sagot ni Ye Qing. Tapos na ang ritual. Bumalik na ang lahat ng kapangyarihan. Masamang nakatingin siya kay Novelas, parang isang taong mahimbing na natutulog kanina ngunit biglang ginaisang at naistorbo, isang tingin na nagdudulot ng panlilisik ng takot at respeto. Hindi kumbinsido sa nangyari, pinanliliitan ni Novelas si Ye Qing ng mga mata. Ngunit sa kanyang masamang pagtitig, mas lalo lamang naglakas ang aura at presensya ni Ye Qing, isang silent warning na mas malakas pa siya kaysa dati. Kung ganoon, gusto kong malaman ang sinabi ng demon. Ano ang kapalit? Naposes ka ba? O ikaw na mismo ang naging demon? At para sigurado, ngumiti siya ng tuso, isang ngiti na puno ng pang-uusisa at bahagyang pang-aasar. Tumahol ka, para alam kong ikaw talaga yan. Maikling sagot ni Ye Qing, malamig at walang halong biro. Kinain ko siya. Patuloy siyang nakatingin kay Novelas, masamang nakapako ang mga mata, parang binabasa bawat reaksyon ng kausap sa bawat salita. Nanlaki ang mga mata ni Novelas. Unti-unti siyang lumapit, bahagyang takot, bahagyang nabighani. Ang laway niya ay tumulo, parang natatakam sa sinabi ni Ye Qing. Talagang, kinain mo ang demonyo. Nakakain ba talaga iyon? Masarap ba? Anong lasa? Pinutol siya ni Ye Qing. Ang boses niya'y malamig, mapanganib, pa ng babala. Bukod doon, nalaman ko na ang lahat ng panlilinlang mo. Wala ni isang salita mula sa bibig mo ang dapat paniwalaan. Napanganga si Novelas sa sinabi. Sandaling tumahimik, tinitingnan si Ye Qing ng mabuti, halos hindi makapaniwala sa kapangyarihang hawak ng kausap. Ngunit hindi natapos si Ye Qing. Mariing nagpatuloy siya. Ang ritual na yun, hindi talaga para basagin ang sumpa. Ang tunay mong plano, ay palayain ang Shadow Demon mula sa Dragon Silang Formation, hayaang i-possess ang katawan ko, at papatayin mo ako kapag tuluyan na akong naging mahina. Tinuro niya si Novelas gamit ang hintuturo, bawat galaw puno ng paninindigan at galit, isang malinaw na pahayag na alam niya lahat ng lihim na balak ni Novelas. Malalim ang buntong hininga ni Novelas bago umamin, may halong inis at pag-aalangan sa boses. Hindi ka naman lubusang mali, pero hindi rin iyon ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang domain ng Shadow Demon ay lumilikha ng resistansyang kasing lakas mismo ng katawan ng host. Kahit siya, hindi siya sigurado kung matatalo niya ang isang transcendent version ng sarili niya. Ngunit si Ye Qing ay ibang kaso, isang hindi matatag na anomalya, isang magkasalungat ngunit sabay na umiiral na nilalang na may kakaibang katawan. Dahil dito, naniwala si Novelas na may maliit, ngunit totoong tsansa itong manalo. Sapagkat sa lahat ng bagay, siya ang paborito niyang asal, wild dog. Gayunpaman, aminado siya na kung natalo si Ye Qing, madali lamang niyang mapapatay ito pagkatapos. Idinugtong niya pa, bagamat patay na ang demonyo, hindi nagbago ang sitwasyon. Nanatiling aktibo at imposibleng takasan ang instant death curse. Nanlaki ang mga mata ni Ye Qing sa sinabi ni Novelas. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi mong kaya itong alisin ng final code? May nang lalaking tingin, puno ng galit at hindi mapakali. Sumagot si Novelas, parang simpleng impormasyon lamang ang ibinibigay niya. Sa oras na lumipas, walang paraan para makita mo pa ang code na yan. At isa pa, ang final code ay nangangailangan ng direct path sa Shadow Demon. At dahil patay na ang mismong target ng kasunduan, wala nang paraan para sirain ang sumpa. Pikit ang isang mata habang sinabi iyon, halos nagtatampo.
Halos napasimangot pa siya, animoy nagtatampo. Talagang talo rin ako rito. Dahil wala na ang demon, imposible na ring makatakas ako mula sa abyss. Naiinis na nga ako sa pag-iisip pa lang. Unti-unting nauupos ang pasensya ni Ye Qing. Kumurap-kurap ang aura niya, bahagyang nagbabago ang anyo, ang kapangyarihan at presensya niya ay nagiging mas matindi, mas mapanganib. Napaatras si Novelas, nagulat sa biglang pagbabago. Hindi niya maiwasang tumanong, puno ng pagdududa at takot. Anong nangyayari sa'yo? Matalim ang tingin ni Ye Qing. Kung sakaling buhay pa ang Shadow Demon, may magbabago ba? Dalawang gwardya ang nakatayo sa harap ng gate ng abyss, iyon mismo ang pinasok ni Ye Qing kanina. Nagreklamo ang isa, may halong pagkainis. 15 oras na tayong naghihintay dito. Maliban sa mga tao mula sa scavenger house, wala nang lumabas sa pintong ito. Sinita naman siya ng kasama, may tono ng pag-iingat. Mas mabuting maghintay tayong lahat at mag-ingat. Si Favy, ang pinuno ng Heartseeker, ay walang iba kundi ang anak ng Guildmaster na si Elder Fatianlin. Kung may mangyari sa kanya, mapapahamak tayo ng husto. Isa pang gwardya, halatang inis na inis, napabulong. Laging yung mga walang silbi pa ang nakakauwing buhay. May nakakita ba kahit isang miyembro ng Hunting Heart na lumabas? Nakaharap siya sa screen kung saan nakatala ang mga litrato ng bawat miyembro ng Hunting Heart, halos hindi makapaniwala sa sariling tanong. Biglang umalangaw-ngaw ang mga sigaw mula sa malayo. Napatingin si Liu Xingran sa gate ng abyss, matalim ang tingin, nakaadama ng kakaibang pangyayari. Mula sa kadiliman ng abyss, lumitaw ang dalawang figure. Napatingin ang dalawang gwardya, nagulat, at napaatras ng bahagya sa hindi inaasahang tanawin. Lumakad palabas si Ye Qing, parang walang nangyari, malamig, kontrolado, at walang galaw na nagkukwenta. Samantala, si Fa Xiong ay halos gumapang sa likuran niya, durog, nanginginig ang katawan, hawak ang isang tungkod, parang kalahating patay. Ngunit nang makita ng mga gwardya, buhay pa si Fa Xiong matapos ang misyon nito. Nakahinga sila ng maluwag, puno ng gulat at pasasalamat, hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyari. Sabi ni Ye Qing, diretso at walang emosyon. Iyan na ang problema nyo. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo si Liu Xingran papalapit kay Ye Qing, mukha pa ng labis na kasiyahan. Alam kong gagawa ka ng paraan para gawing posible ang imposible. Bahagyang nahihiya, ngumiti si Ye Qing at nag-apologize. Ako kasi ang nagpumilit na pumasok tayo sa abyss na ito. Pero, ang good news, nakuha ko ang susi. Masayang-masaya ang tono niya, pan ng galit sa boses. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Liu Xingran sa narinig, napakuyom ang mga kamao, at hindi napigil ang inundayan ng isang solidong suntok sa sikmura si Ye Qing. Bagsak agad ito sa lupa. Bobo, naghihintay sa bahay ang kapatid mo. Kailangan ko pa ba talagang ipaliwanag kung bakit hindi ka pwedeng gumawa ng mga kagaguhang ganyan? Sigaw niya, halatang inis. Sinubukan pa sanang mag-sorry si Ye Qing habang nakalampas sa lupa, ngunit biglang namula ang kanyang mga mata. Huminto ang oras. Mula sa gate ng abyss, kumawala ang isang napakalakas na presyon, isang presensya na nagdudulot ng pangamba sa bawat nanatili sa paligid. Lumitaw si Novelas, nakangiting kontento. Sa wakas, nakahinga rin ako ng sariwang hangin. Ang boses niya'y pa ng kaluwagan at galit, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Nakahandusay sa lupa ang tunay na katawan ni Ye Qing, walang malay. Habang ang kanyang clone ang nakatayo, nakatingin sa paligid, nagbabalas sa lahat. Hindi ka dapat nagpapakita sa ganitong oras. Hindi siya pinansin ni Novelas. Kumunat pa ang ilong niya, halatang naiinis. May mabahong amoy na nanggagaling sa napakawalang kwentang-kwintas na yan. Habang sinasabi iyon, lumalapit siya sa direksyon ni Liu Xingran. Nang makita niya si Liu Xingran, bahagya siyang tumagilid ng ulo, may halo ng pagkagulat at pangungot siya. Teka, ito ba yung intimate partner na binanggit mo?
Itinuro niya si Liu Xingran, na sa ngayon ay parang nagpipigil ng galit sa mukha. Bumalik ka sa dati, ngayon na. Senggal ni Ye Qing, pilit na kalmado. Ayokong magkaroon ng gulo paglabas natin sa abis. Ngunit tumanggi si Novelas. Hindi pwede. Sa ngayon, imahe lang akong nakapaloob sa kaliwang mata mo. Nandoon pa rin ang tunay kong katawan, nakalubog sa tambak ng mga gintong barya sa ilalim ng abis. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita niya ang kabuuang anyo ng transformasyon ni Ye Qing, at humanga siya ng husto. Ang mga mata ng hunter ay nagniningning, nakatingin diretso sa kanya. Kung sa estadong iyon ka mananatili, sabi ni Novelas, may halo ng pagtataka at paghanga. Baka magamit mo na rin sa wakas ang Dragon Sail, at palayain mo rin ako sa sumpang lugar na ito. Pagbalik ni Ye Qing sa normal, humihingal at napaupo. Sobrang lakas ng kinakain nitong transformasyon, mas malala pa kaysa sa ilang frenzy states na pinagsama.